Mainit ang ulo ng transport groups kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng nationwide transport strike ngayong araw. Para sa detalye, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta dyan? Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Cubao, sa Quezon City, kung saan ito yung sentro ng kilos protesta at ng tigil pasada ng grupong No to Oil Price Hike Coalition. Kung saan dito nga ay pinakain nila ang yung bahagi ng bike lane, no? Pinapayagan naman sila magsagawa ng kilos protesta basta hindi makaantala sa daloy ng trapiko dito dahil isa ito sa mga pangunahing kalsada dito sa Quezon City kung saan nga nagtatagpo rin ang ilang mga sakayan at ang ilang mga computer. Actually, nandito sa taas natin yung LRT2 mismo. No? Ang papakita natin, Cheryl, dito, yung kanilang mga placard na kung saan nga dito panawagan nila na ibasura ang oil deregulation law. Yung kanilang panawagan din na naalisin na yung excise tax at yung VAT sa langis. At dito din makikita natin sa kabila naman, no, yung kanilang panawagan na welga kami para tanggalin ang VAT at excise tax. Gayun din, no, yung sahod itaas, no. At dito, Cheryl, meron silang programa na nagpapatuloy sa ngayon. Pinapaliwanag nila kung ano nga ba yung basehan at dahilan ng kanilang kilos protesta at tigil pasada dahil syempre, no, kasama sa mga apektado dito yung mga commuter, no, ipinapaliwanag nila kung paano nga ba yung nagiging epekto ng oil deregulation law sa mga commuter at syempre, no, yung mga petrolyo na ating kinukonsumo sa araw-araw. Cheryl, alas 3 pa lamang ng umaga ay nandito na yung mga kapatid nating tsupera at yung mga civil society organizations, no, na nakikisa nga dito sa kilos protesta at tigil pasada. Pero Cheryl, para mas maintindihan ng ating mga kapatid kung anong araw ba yung kanilang ipinapanawagan, ay meron sila ditong ipinamimigay na flyers, no? Actually, meron dito yung kanilang posisyon, no? Kung ano nga ba yung pinagsimulan ng sigalot o hidwaan doon sa Middle East. Pero ang isa sa mga siguro, Cheryl, no, striking dito, kung bakit nga ba sila nagsasagawa, no, ng kilos protesta, kung saan nais silang ipadawa sa publiko na may sama-sama daw na epekto ito sa publiko kung saan yung mga oil companies nakalagay dito yung kanilang mga kinikita na malayong-malayo raw doon sa kinikita ng mga tsupera na ngayon ay nagpapasana ng mataas na presyo ng mga petrolyo. No? So isa dito, Cheryl, sa mga nakikilos sa protesta at nagtigil pasada yung grupong Piston, no? Kung saan ipinapanawagan nga nila yung dahilan kung bakit sila nagwewelga. Sa pagpalo daw ng diesel sa 120 pesos per liters, nasa 3,600 na ang araw-araw na presyo ng gasolina na kinakailangang kitain ng mga tsuper. Kaiba pa yan doon sa boundary na kailangan nilang i-remit sa kanilang mga operator araw-araw. Pero swerte, syempre, kung meron silang sariling jeep na hindi na nila kailangan mag-boundary at hahatiin na lamang kung magkano yung kanilang ipapagas araw-araw. No? Nandito din yung kanilang posisyon doon nga sa tila inaksyon na at pagkamanhid daw no, ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ngayon daw na meron na siyang emergency powers ay hindi naman tila hindi naman alam nito kung paano nga nito patutupad yung emergency powers at kung kailan nga ba talaga sususpendehin, no, yung excise tax sa langis. So Cheryl, susubukan natin mag-ikot-ikot dito at makapanayam, no, yung ilan sa mga personalidad. Actually, ngayon kasi, Cheryl, ay nagla-lunch sila, no? So andito si Kamodi. Kamodi, magandang hapon po. Mag-interview po ako for One Balita Pilipinas. Kamodi, nakita namin kanina na nandito po yung iba't ibang mga uri ng mga driver kanina. Dito yung pamalakaya, ipinahayag nila nakasama sila sa mga apektado ng oil price hike. Pwede niyo po bang ipaunawa kung ano po yung pinaka-panawagan pa ninyo at gusto ninyong maging aksyon ng pamahalaan? Siyempre yung panawagan natin ay yung kagyat na pagbasura dito sa oil deregulation law at yung pagtanggal dun sa isa-isa at saka sa VAT at yung kagyat na i-roll back sa 55 pesos per liter. At siyempre yung pinakaano niyan, yung panawagan natin, yung usapin ng kagyat na ipatupadin, yung nakabubuhay na kita ng ating mga driver at operator at yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa na 1,200 pesos. Ito yung isa sa pinaka mayor na no na napanawagan
para paabot sa pamahalaan yung kasalukuyang kalagayan ng hindi lamang ng sektor ng transportasyon kundi ng ating mamamayan. Ang mga mangingisda ay biktima ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil siyempre yung ating mga mangingisda ay hindi yan makakalaot kung hindi magano din ang krudo. Kaya biktima sila nung pagtaas na kung dati ay nagko-consume lamang sila ng 500 pesos. Ngayon ay halos kalahati na, umaabot na ng 1,000. Nadubli na. Nadubli na yung kailangan nila para makapagpalaot. Ganun din, yung ating mismong mga magsasaka ay biktima ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil yung paggamit ng irrigation, yung paggamit ng lupa, yung parang traktor o mga ay nangangailangan din ng krudo. Kaya hindi lamang ang sektor ng transportasyon yung dumadaing dito sa nagaganap na tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Kamodi, ilan po yung mga strike centers na meron tayo ngayon at hanggang anong oras po magpapatuloy ang inyong mga programa? Sa ngayon ay batay sa datos ay nasa 81 81 na mass area sa buong bansa. Kung dito siya nasa National Capital Region halos nasa 53 yung mass area natin at linahukan ito hindi lamang ng mga jeepney kundi linahukan ito ng iba't ibang buda ng ating public transport. Bukas po, day 2 ng inyong kilos protesta at tigil pasada, ano pong aasahan? Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagkilos. Sa umaga ay mayroon pa rin mga mass area at sa ganap na alas 11 ng tanghali ay magkikita-kita lahat sa Welcome Rotunda at mga 1 o 1:30 tayo ay magmamarcha patungo sa Mindiola. Maraming salamat po, Kamodi. Pero Cheryl, hindi lamang mga tsuper ang mukha ng tigil pasada at ng kilos protesta na ito. Dahil dito sa ating likuran, ipapakita ko sa inyo, ngayon ay nagsisimula na silang mamahagi ng mga lunch. Nandito yung ilang asawa, si Ate Eva at si Ate Janet, sila yung mga nagluto. Ate, pang ilang salang na po yan ng bigas? Pangatlo. Ilan po yung inaasahan natin na mabigyan ng pagkain? Ilan po? 100 to 200 people. Okay, so ito Cheryl, nandito yung mga food pack nila and meron silang mga dalang jug ng tubigan, meron silang kalan, merong takure, may mga itlog, may mga pambalot at yung kanilang kinakain ngayon so far sardinas and ayan, ngayon tinapay, yung pandesal mula kanina umaga pa. So sila Cheryl ay mga asawa ng mga tsuper na sila naman yung nagsisilbing konduktor kapag pumapasada ang mga ito. Pero hindi na raw talaga kaya yung liit ng kita na ito kaya gumagawa na rin sila ng kanilang paraan para nga masuportahan ang kanilang mga asawa. Ngayon Cheryl ay tatao tayo dito pasado hanggang alas 4 ng hapon at kung magkaroon pa ng iba pang mga programa sa araw na ito pero nananatili daw ang kanilang panawagan nga sa pamahalaan at hiling nila na mapakinggan na ito. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.